Naranasan mo na ba na may nagparamdam sa inyo? Ako, oo. So, story time. Since magkakalipat namin dito sa bahay namin, madami akong nararamdaman. Because of, hindi naman ako wala ng third eye. Pero, meron ako nararamdaman na nakakaiba sa bahay namin. Like, parang hindi ko naman nilak yung pinto namin sa kwarto nung nakalipat lang ako. Hindi ko nilak yun. Kasi sabay, bumaba ako, kinaus ko lang naman yung door ng room namin. Tapos, bumaba ako kasi kinukuha namin yung gamit namin. Pagka nung papasok ulit ako sa kwarto namin, hindi na siya nabubuksan. So, nagtaka ako, sabi ko, hindi ko naman ito nilak. And yung tablet ko nandoon. Wala pang phone nun. And si mami nandoon sa baba, nakipag-usap sa mga nagdadala ng gamit namin. So, eto naman, nung pangalawang days din namin doon sa bahay nila. Sabi ng mga naging kaibigan ko doon sa bahay namin, sabi nila, may namatay daw dyan. And since, sabi ko, bakit hindi ba binasbasan ito bago kami lumipat dito? And sabi nila na, nung may nakatira pa dyan, hindi pa patay yung lola nila, hide and seek down sila ng kaibigan niya. And sabi ko, bakit nag-hide and seek kayo? Gabi na yun sa kwento mo. Sabi mo, oo, gabi kami nag-hide and seek. Kami ng kapatid niya, sabi niya, na sa kabinet daw sila. And yung isang kaibigan niya sa kabilang cabinet. Nung saan nagtatago yung kaibigan ko, doon may nagparamdam. Kasi, sabi niya, hindi po patay yung lola niya noon. May nagparamdam na agad sa kanila. Which is lola niya na namatay bago yung lola. So, ang sabi ko, please, bakit naman magkakaroon ng multo dyan? Wala naman kayo sinabi na patay na lola niya. And sa dulo, sinabi niya, napatay na lola nila. And